Ako ay si Josefa Yanis Escoda, pinanganak noong September 20, 1898 sa Ilocos Norte. Nakikita niyo ang aking mukha sa 1,000 peso bill. Ako ay isang social worker bilang bayani ng pangalawang digmaan. Ako ay tinuturing na isang bayani dahil nakatulong ako sa milyong-milyong kabataang Pilipino upang maisakatuparan ang kanilang tungkulin sa ating bansa. Ako ang pinakamatanda sa 7 magkakapatid. Ako ay naging guro, nagkamit ng parangal sa pagiging guro sa pamantasang 1922. Ako din ang nagtatag ng mga batang babae, tagapagmanman sa Pilipinas. Ngunit lumusog ang pwesang Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Hinuli ako dahil sa aking pagtulong at paggamot sa apektadong mamamayan at iyon ang dahilan upang ako'y ikulong at itali. First question is, what is story behind your name? So, yung mother and yung father ko is, nag-decide silang kunin yung name ko sa parents nila. Sa father ko naman is, kinuha yung name na Rosalinda, and yung sa mother ko naman is, yung Glicerio. Then, pinagsama nila yon hanggang sa nabuo nila yung Rosel. Something interesting about you. The thing I enjoy the most is baking and also cooking. And sa lahat ng na-bake ko, ang naging favorite ko lang yung New York cheesecake. And also that, I want to travel and taking picture in beaches. Mahilig po ako sa mga cats and also dogs. Kaya ngayon, naghihirap po ako sa pagkain nila. Who is your artist look-alike? Sino nga ba si Andrea Del Rosario sa buhay ko? Places I remember all my life some have changed forever. So, si Andrea Del Rosario po is, doon po ako pinaglihi ni Mama. Kaya, nakuha ko po yung dimple niya. Medyo may hawik din po kami. Is martial law and the Marcos Senior Year is the golden age of Philippines? For me, hindi po. Kasi yung panahon ng martial law, yung taon ni Marcos ay hindi tinuturing ng golden age ng Pilipinas para sa karamihan ng mga tao. Discussion and debates is confined to the holding of public rallies or debates in a specific place or public plaza and does not, repeat, and does not include the marching or holding demonstrations along the streets of the city. Sa kabila ng mga proyektong infrastruktura na pinatupad ng panahon na iyon, maraming paglabag sa karapatang pantao at pang-aabos ang nangyari. Maraming mga mamamayan ang nawala ng kalayaan at naging biktima ng pag-aaresto ng walang malinaw na basehan. Ang korupsyon sa pamahalaan ay lumaganap at ang ekonomiya ay nagdulot ng matinding pag-urong. Higit pa, marami ang nagprotesta laban sa rehimeng Marcos at ito ang naging resulta sa pag-aalsa sa EDSA noong 1986 na nagdala kay Corazon Aquino sa kapangyarihan. Ipinakita nito maraming Pilipino ang naghangad ng pangbabago mula sa nasabing panahon. Tuwid, hindi. Kasi itong Golden Age ay panahon ng pagmamalupit at pag-aabuso ng kapangyarihan nila.